Do you know Vanessa Raya? If not, let me tell you something. This is Vanessa Raya, a 26 years old content creator in the Philippines. Since she was young, she experienced a lot of struggles. When she was in senior high school, her mom died because of breast cancer. After that, siya na ang nag-aalaga sa lola at lolo niya. She calls them mamang and papang. Yung dating employer or boss ng mama niya ang nagpaaral sa kanya because of kindness at dahil daw napakabait ng mama ni Vanessa. When she's currently in her college, her mamang suddenly felt sick. Habang nasa college siya, pinagsasabay niya ang pag-aalaga sa mamang niya at ang pag-aaral, which is not easy. May mga times na habang nasa exam siya, yung mamang niya bigla na lang isusugod sa ospital dahil bumaba ang sugar. Sobrang nahirapan si Vanessa physically and financially dahil wala siyang kapatid, dahil only child lang siya at walang tumutulong sa kanya. One day, gumawa siya ng TikTok video para humingi ng tulong. And then, hindi niya in-expect na tutulungan siya ng mga sikat na content creator. After nun, medyo nakaluwag-luwag siya dahil patuloy na nagbibigay ng tulong ang mga sikat na influencers sa kanya. Pero hindi nagtatapos doon ang paghihirap niya. Habang tumatagal, mas humihina ang mamang niya. Siya, pinipilit niyang maging malakas dahil walang ibang maaasahan kundi siya lang. Matanda na rin ang papang niya at hindi na kayang magtrabaho. Paulit-ulit na sinusugod sa hospital ang mamang niya. Noong akala niya na lumalakas na ang mamang niya, suddenly, bigla itong pumanaw. After that, hindi niya alam kung paano tutuloy sa buhay. Pero pinilit niya dahil nandyan pa ang papang niya. Habang nag-work siya as content creator, pinagsasabay niya ang studies niya hanggang sa nakagraduate na siya. Slowly, umaayos na ang buhay niya. Ang akala niya, okay na lahat. Then, biglang nagka-dementia ang papang niya. Hirap na hirap siya dahil hindi niya alam kung paano mag-handle ng dementia or ng may dementia. This time, may tumutulong na sa kanya, ang tito at tita niya, pati na rin ang boyfriend niya. Pero palala ng palala ang dementia ng papang niya. Lumala ang dementia ng papang niya. To the point na lagi itong nagwawala at naging hypersexual na rin. May mga times na kumakatok ito sa pinto ni Vanessa. Pero hindi ito pinagbubuksan ni Vanessa dahil alam niya na umaatake ang pagiging hypersexual ng lolo niya o ng papang niya. Pag hindi magbubukas ng pinto si Vanessa, magwawala ang papang niya, magsisira ng mga gamit o mananakit. Hindi na alam ni Vanessa kung paano ang gagawin. Humingi na siya ng tulong na mag-aalaga, pero hirap pa rin. Doon na tumulong ang tito at tita ni Vanessa. This time, medyo na-handle nila ang dementia ng papang ni Vanessa. Matagal ding hindi nag-upload si Vanessa sa TikTok para matutukan ang papang niya. Sometimes, nagbe-vent out siya ng mga nararamdaman niya sa TikTok para gumaan kahit kaunti ang mga nararamdaman niya. After that, medyo nagiging maayos na ang sitwasyon. Nagpa-therapy si Vanessa hanggang sa okay na ang mental health niya. Noong okay na ang mental health niya, nag-travel siya sa iba't ibang bansa dahil yon ang pangarap nila ng mama niya. Ngayon, halos lahat ng bansa sa mundo ay napuntahan niya na. At masayang-masaya na siya. She's slowly healing now and doing what makes her happy. Because for her, you only die once, but you
you lived every day. Ang natutunan ko sa buhay ni Vanessa ay kahit ano pang paghihirap mo sa buhay, meron at meron pa ring pag-asang naghihintay sa'yo. Kaya, hindi porket may pinagdadaanan ka ngayon, bukas, hindi ka nababangon.